Samahan niyo po ako dito po sa John 13, beginning verse 1 up to verse 8. Ang sabi ho dito, now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that this hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own, and we were in the world, and he loved them to the end. During supper, the devil, having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God, got up from supper and laid aside his garments, and taking a towel, he girded himself. Verse 5, then he poured out water into the basin, and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. So he came to Simon Peter and said to him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered and said to him, what I do you do not realize now, but you will understand hereafter. Verse 8, Peter said to him, never shall you wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Verse 9, Simon Peter said to him, Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head. Sumobra naman si Pedro. Verse 10, Jesus said to him, he who was bathed needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean, but not all of you. For he knew the one who was betraying him. For this reason he said, not all of you are clean. Verse 12, when he had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, the Lord and the teacher, washed your feet, you also ought to wash another's feet. Verse 15, for I gave you an example that you also should do as I did to you. Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. Verse 17, if you know these things, you are blessed if you do them. Ang Diyos po ang siyang magpala sa kanyang mga salita. Serve like Jesus. Ang maglingkod ng katulad po ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa panibagong tema ngayong buwan ho ng Abril. Amen po ba? Sino yung sobrang napapagpala every week sa mga messages po na naipipreach sa likuran ng pulpit na ito? Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Napakaganda ho ng konsepto ng mga themes natin, mga preaching messages, nakafocus sa isang napaka-powerful na salita. Just like the last month, ang ating theme is absolute obedience. And this month of April is about excellent service, paglilingkod. At titignan ho natin maya-maya yung ilang mga puntos na maaring magbigay sa atin ng pagpapaalala. Ano ba ang dapat gawin sa nag-iisang buhay na ito? Tingnan nyo nga ulit yung katabi ho ninyo. Lingkod ho ng Diyos yan. Amen po ba? Allow me to define yung word na excellence. It means the quality of being outstanding or extremely good.
Yung kasing kahulugan is fineness, brilliance, superiority, distinction, quality, or merit. Naalala ko yung core values po natin sa GL Church Worldwide. Sa mga nakakaalam, yung P-Life po natin, pwedeng i-flash po natin. When you say P-Life, our core values, we have a passionate love for God. Pwedeng pakibasa natin, 1, 2, 3, go. Passionate love for God, love and compassion for others, integrity, faithfulness, and excellence. Palakpakan naman po natin ang Lord Jesus. Jesus Christ modeled servanthood when He came to dwell among us as a man. Kung naghahanap tayo ng example, ng model, ng pagiging isang servant, wag na tayong lumayo. You open your Bible, you read the 4 Gospels, nandun po ang isang napaka-classic na example. Isang magandang klase ng halimbawa ng isang pagiging lingkod, walang iba kundi ang Lord Jesus. He's our model. He became a servant when He obeyed God's will. He was a servant when He washed the feet of His disciples, yung text na binasa natin kanina. And His supreme act of servanthood came when He died on the cross and gave His life as a ransom for us all. Kakaibang klase ho ng paglilingkod. Amen po ba? Nakuhang ibigay ang nag-iisang buhay po niya para sa atin. Sinong kayang gumawa ho kaya nito? Ang ipaglingkod, ang buhay mo hanggang kamatayan para sa kapakanan ng iba. Napakapalad po natin, tayo po yung recipient ng ganong klase ng pagmamahal. Amen po ba? Maraming nagtatanong ano bang dahilan bakit nakuhang bumaba ng Lord Jesus sa lupa, nagkatawang tao at ipaglingkod ang buhay po niya. Sabi po ni John Hagee, the measure of man's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. Hindi ho nakadepende ang Lord kung gaano karami yung mga taong sumusunod sa Kanya bilang mga tagasunod po niya. Ang laging consideration ng Lord ay yung kung ano ba ang ginagawa ho niya sa buhay niya sa napakaraming mga tao. It shows yung isang mahalagang sangkap ng pagiging isang lingkod. Ang classic example na sabi ko po kanina ay ang pagiging servant ng Panginoon. I remember nung ako pinagpapasimula sa GL Church. Active ako katulad ho ninyo ng Sunday. Nagtatights ako. Tinatapos ang service hanggang closing prayer. Pero wala akong idea about service. Everybody say service. Yung paglilingkod. Yung katulad ng ginagawa ni Raf. Yung katulad ng ginagawa ng mga GK natin. Yung katulad ng ginagawa ng mga SOS. Maraming iba't ibang mga manggagawa sa simbahan po natin. Amen po ba? Alam niyo bang yung inuupuan nyo, may nag-ayos po niyan kagabi. Hallelujah! Pero pagdating nyo, maayos. Mabango ang church. May gumawa ho niyan, hindi ho yan magic. Nung ako po ay nagpapasimula sa church, wala ho akong idea ano yung ministry. Ano yung service, ano yung paglilingkod. Basta ako, masaya ako ng Sunday, nag-praise and worship, nakinig ng Word of God. Well, madaling sabi, ako po yung member ng SSS. You know what is SSS? Sit, save, and satisfied. Basta masaya ko pag uwi, okay na. But one time ako po ay na-inspire sa mga tumatayo sa harapan. Nakita ko yung mga nagpe-prayer leader. Nakita ko sa small group, sa life group, may nagpapacilitate, may nag-share ng Word of God. Parang tinubuan ako ng desire sa puso. And the rest is history. Ang tanging alam ko lang, ibinigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Para akong isang espongha. Alam niyo yung sponge? Na punong-puno ng tubig and somebody na piniga at lumabas lahat ang laman ng sponge po na yon. Again, hindi ko alam na ako po yung magiging pastor. Hindi ko po pinangarap ang tumayo sa harapan ng maraming tao. Isa lang pares yung mata ko. Tingnan nyo, makatingin kayo sa akin para yung kakainin, di ba?
Nakakatakot ho kayang tumayo sa harapan. Gusto nyo? Gusto nyo? Pero kailangan. Amen po ba? Ito ang kayang gawin ng Diyos sa isang ordinaryong taong katulad natin na minsan wala ho tayo kahit katiting. I started from scratch. I started from zero. Isa lang ho yatang parte ng music rap ang hindi ko nasalihan. Singing. Oo, kasi kung merong tenor, soprano, alto, bass, doon ako sa sintonado kasi. Kahit anong turo talaga sa akin. Ngayon, ini-encourage ako ni Sister Amin, di, pastor, wag mo i-confess na sintonado ka. Pawang katotohanan lamang po naman. Pero ang desire ko ho ay paggamit ang buhay ko sa Panginoon. Tinugon ho ng Diyos ang aking dalangin. Hindi ko alam, ang dami palang mga skills na nakatago sa akin, and praise God sa buhay ng mga leaders po natin. Pinatapang nila ako. Hindi lang basta dinisciple, hindi lang basta tinuruan, tinulak paminsan-minsan. Pero yung tulak na may kasamang pagmamahal at ang pinakamahalaga yung pagtitiwala po nila. Praise God sa panambahan po natin sa GIL Pampanga and GIL Worldwide. Yung the best nga palakpak sa Lord. 1 Peter 4:10-11. Each one should use whatever gifts or gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Ano nga ho bang klaseng servant ang Lord? He served them in such a way that their lives changed by His encounter with them. He was a servant because He dedicated His life to setting people free. And He sent them free by healing, delivering them, and by teaching them. Madaling sabi ho, nabuhay ang Lord Jesus ng ilang taon at yung kanyang 3 years na exposure sa kanyang earthly ministry, walang ibang ginawa ang Diyos kundi maglingkod. Yun ang buhay po niya. Paglilingkod. Hindi siya dumating para siya'y paglingkuran. Matthew 20 verse 26 to 28. Not so with you, instead, whoever wants to become great among you, you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. And to give His life as a ransom for many. Kaya kapag kaho, ang buhay natin ay masyado nating niyakap yung mga bagay na pwedeng maging deception po yun eh. Kapag hindi na natin alam yung balor o yung dahilan ba't tayo nabubuhay, hindi para magtrabaho lang, hindi para magpayaman, do walang masama. Pero maganda ho yata habang kayo po'y payaman ng payaman, patuloy niyong pinaglilingkuran ng Panginoon. Amen po ba? Amen! Yun the best nga ang palakpak sa Lord Jesus. Ang sabi ho ng isang mangangaral, Charles Spurgeon, you cannot be Christ's servant if you are not willing to follow Him. Cross and all. And he said, what do you crave? A crown? Then it must be a crown of thorns if you are to be like Him. Do you want to be lifted up? So you shall, but it will be upon a cross. That is the real meaning of servanthood. Amen po ba? May sisilipin tayong ilang mga puntos this morning, how we can serve the Lord, kung paano maging katulad po niya. How do we serve like Jesus? The heart, head, and hand must be aligned to serve like Jesus. Iisa-isahin po natin. First is the heart. It must be motivated by love. Everybody say heart. Love.
Sa paglilingkod po natin, ito po ang motibasyon, hindi kasikatan, puso. Amen po ba? In John 13, in verse 1, now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he would depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Sabi ko nga ho, sa 3 taon ng earthly ministry ng Lord, nagawa ho niya yung ninanasa ho ng Diyos Ama para sa Kanya. Doing not His own will, but doing the will of His Father. Ano po ba yung motibasyon ng Lord nung siya'y naglingkod sa mundong ito? Sabi ko nga, napakasarap na ho ng kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Siya'y nasa kanang trono ng kanyang Ama, sinasamba ng mga anghel. Pero mas pinili ho niyang bumaba dito sa lupa, hindi lang para tayo iligtas, kundi magpakita ng isang good example ng pagiging isang lingkod. At ginawa po niya yon. Amen po ba? In Luke 22 verse 26, but you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. For it is greater the one who is at the table or the one who serves. It is not the one who is at the table, but I am among you as one who serves. Ganda hong paalala ho nito, no? Amen po ba? Ulitin ko ho, dun sa verse 27. Ang ganda hong paalala ho nito. Magiging practical ako sa halimbawa ko maya-maya. For who is greater? The one who is at the table or the one who serves? Tingnan niyo ho yung katabi ho niyo kung asawa niyo ho yan. Tanungin mo siya, nabasa mo? It is not the one who is at the table, but I am among you as one who serves. Hallelujah. Mga nanay, kumusta? Ayos ba? Kumusta ang pagluluto tuwing umaga? Nakapagod, na? Dakila ho kayo. Mas mainam ho pala pagdating sa salitang greatness, pagdating sa pagiging dakila, hindi yung nakaupo sa mesa at naghihintay ng plato, ng kanin, mas dakila yung hallelujah. Palagi ko mamaya walang uupo sa mesa nito pag uwi. Darling, mauna ka na umupo. Hindi, darling, ikaw na. Hallelujah. Sinong mas dakila? Yung nakaupo yung naglilingkod. Sabihin niyo sa asawa niyo mamaya. Isa ho sa nakakamangha na klase ho ng paglilingkod na ginawa ho ng Lord, ang tanging basihan niya ay yung kung anong nasa puso ho niya, pagmamahal. Amen po ba? Kapag tayo po'y nabigyan ng chance na maglingkod, sabi ko nga, yung termino ng mga kabataan sa labas, naglilingkod ka na rin lang. Pusuan mo na. Amen? Amen ba? Naglilingkod mga GK. May nakita ho ba kayong GK dito Sunday nakasimangot? Wala. Kahit problemado yung GK, mga morning po, welcome po, GK. Welcome. Yun ang GK. Maglilingkod ka na rin lang. Pakisabi nga ako sa katabi niya. Puso. Amen po ba? Nasa office ka, kahit nasabihin mo hindi yung church, inutusan ka ng boss mo, pusuan mo. Yes, boss. Pumunta ka ng Mindanao, 2 weeks ka. Yes, boss.
Kung nasa bahay ka, alam ko naman, mga nanay, nakakapagod minsan ang nasa bahay. Yung damit na walang katapusan, kung pwedeng disposable na lang. Kakalaba mo lang, mamaya may laman na naman. Ginagawa mo na rin lang yan, inuulit ko, pusuan mo na. Yung bang habang naglalaba ka, kumakanta ka na, I love you with the love of the Lord. Ganun ba? Hindi yung naglalaba ka, gigil ka ng gigil. Panginoon, ano ba naman itong kamalasang nangyari sa buhay ko? Ba't nakapangasawa ko ng 10:00 na, tulog pa? Yung nilalaban mo, small, naging extra large na. Walang puso yun, pagka ganun. Amen po ba? May nakapag-exhort the last Sunday sa NOP. Yun daw isang sign ng isang servant, saan mo man dalhin, masipag. Masipag. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat ng mga kabataan na active sa simbahan natin. Ang kasipagan, hindi lang sa simbahan, hanggang sa tahanan. Hallelujah! Tama ba ako, madam? Hindi yung sayaw ka ng sayaw. Pagdating sa bahay ni plato, hindi mo mahugasan. Hoy, kakaya ko! Ayos barap. Yun siya nagsabi, tama kasi siya, di ba? Kapag masipag ka sa bahay, madam, kahit saan ka magpunta, magre-reflect yun. Sa church kasi madaling walis-walis. Nandyan si Madam Lilian. Tinanggap mo na reward mo. Pero sa bahay, di ka makaisa. 10:00 na, tulog pa. Nak, yung pinagigaan mo, ligpitin mo po, nay. Babalombunin ng ganyan. Ano yun? Hello, mga young people. Ang maganda sa bahay, kahit hindi ka utusan, mag-volunteer ka. Inay, ano ang ipag-uutos mo sa akin? Alipinin mo ako! Talagay ko, iPhone 18 Max, bibilhan kayo ng nanay niyo. Meron na ba nun? Wala pa po, no? Masyadong advance. Nasaan yung kamay ng mga tribe leaders natin dito? Life group leaders natin? Mga ES coordinators? Saludo ako sa inyo. Bakit? Mahirap tumagal sa ganitong posisyon kung hindi tayo motivated by love. Hindi ho madaling magpastol ng tao. Hindi ho madaling mangalaga ng tao. I remember po, madam, nung bukas pa yung gate sa likod, buti ngayon sarado na. Hindi natin alam dati ano yung harap at likod eh. Ngayon yun na po yung pinakaharap. Praise God, nasara. Dati kasi mga life group leaders naghahabol ng miyembro para ipag-pray, para makumusta, ma-disciple. Si life group leader nasa harapan. Naghihintay, inaabangan. Saan kaya tagal na? 2:00 na wala pa. Yung pala sa likod dumaan. Parang dalagbat, hito. Ang bilis. Pero nagtiyaga. Ngayon ho, very active sa church ng mga taong to. Inuulit ko, kung di ho tayo namumuhunan at hindi tayo motivated by love sa ginagawa ho natin, mapapagod ho tayo. Baka ma-exhaust ka. Sa mga involved sa communities, yung mga business people natin na ang umaga, Sunday, nandito, mamayang hapon, nandun kayo sa kanya-kanya mga barangay ninyo. May extension pa rin kayo. Kung hindi nyo mahal ang mga taong yun, hindi kayo tatagal. Bakit? 3 araw ka nag-fasting para sa exhortation mo. Nagpe-pray ka. Tapos pupuntahan mo para i-life group, wala pa. Nasaan? Nasaan ka, inay? Nagbibinggo! Madam, kung di ka matatag, hanggang sa hintayin mo na lang. Minsan, 2, 3. Susunduin mo pa.
May nakaka-relate po ba? Hallelujah! Saludo ako sa inyo. But because we love them, walang sukuan. Kita mo, pag nagla-live group, ganado, kala mo talagang nagte-take note nagbabanggit ng Bible verses si sister at si brother. John 3:16. 16. John 1:3. 1:3. Pag tinignan mo yung kwaderno niya, ba't walang word of God? Puro mga numero lang. Yung pala nire-reshuffle. Panginoon ko. Sino hindi mapapagod? No, Lord, wala po sana ganito dito. Ngayong umaga. Baka biglang sabihin, swerte si pastor, sulat ko nga. May balato naman. Huwag na po. Sabihin nga nating lahat, love. Kaya nating gawin to. Because we know and we believe in our hearts. Ito ang tanging gasolina po natin para ipaglingkod ang nag-iisang buhay na meron po tayo. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Lord. You can serve out of legalism or out of duty. But if you do so, you will limit your service or start to look for recognition. And when you serve out of love, you don't mind doing a thankless job or still give the extra mile. Masarap maglingkod ng walang nakakakita. Masarap maglingkod ng ang tanging kausap mo ay ang Diyos at kayo lang dalawa. Isa pa nga ang best na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for men. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Whatever you do, do it not for anybody else, but you do it for the Lord. Sa loob at labas man ng ating tahanan, ang buhay na ito ay paglilingkod natin sa Diyos. Amen po ba? One time, may mga young adult po na nagtatanong sa akin, Pastor Albert, mukhang wala ho kayong problema no kapag ka nagpipreach po kayo. Tinignan ko sila. Gusto nyo, bigyan ko kayo? Kasi ho, yung pangangaral, kailangan ng laging tinitignan mo yung kondisyon ng puso. Obserbahan nyo yung mga preachers natin dito. Wala akong preacher na tatayo sa harapan ng lugami. Yung bang tatayo kami, ngayong umaga po, ipagpaumanhin po ninyo. Marami rin akong problema. Palagay nyo, kayong nakikinig. Baka paglabas nyo sa pintuan, problema rin ako, pastor. Hindi ho ba? May nagsabi nga, mga pastor daw, sila ang great pretender. Bakit po? Kasi kaya naming itiwala sa Diyos anuman ang nararanasan namin. Ang Diyos ay Diyos. Amen. Yung the best nga palakpak sa Panginoon. Galatians 6:9-10. Let us not become weary in doing good, for at the proper time you will reap a harvest if you do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, you will reap a harvest if you do not give up. Isa pa hong best na palakpak sa Panginoon. Pangalawa ho, is the head. It's our security in who we are in Christ. Our security in who we are in Christ. Sa paglilingkod ho, kailangang maintindihan po natin yung atin pong sense of security
Wala sa kayamanan, wala sa kung ano man ang meron tayo, kundi alam natin ang buhay natin ay nasa Panginoon. In verse 3 to 4, nang binasa ho nating talata kanina, it says, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hand, and that He had come forth from God and was going back to God, got up from supper and laid aside His garments, and taking a towel, and girded Himself. Ang isa pong nakita kong karakter ng Lord dito is His humility. Sobra ho. Yung nakuhang ibaba ng Lord Jesus Christ. In fact, ang tawag sa Kanya ng mga disciples is Master, Teacher, Lord. Pero ang siguro ho, makikita kong pinakasagad na klase ng paglilingkod during those days is washing the feet of other people. Nagawa ho niya. Kinalimutan ng Lord ang kanyang sarili. Walang pride ang Lord. Nakuha po niyang ibaba ang kanyang sarili. Siya ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang lupa at maglingkod. Okay na yung nagsiserve, nagpapagaling sa mga may sakit, nagpapalaya ng mga inahalian ng demonyo. Pero yung hugasan mo ang paa ng mga disipulo mo, sobra ho yun. Pero ipinakita ho ng Lord yun because meron siyang gustong marahil matutunan po nating lahat. Amen po ba? Ang pagiging isang lingkod ay hindi isang ordinaryong pagkakatawag. Ito'y isang dakilang panawagan ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Lord. You must have the right perspective on why you serve because pure intention could quickly turn into a selfish and self-centered motive. Dapat laging tama yung nilalaman ng isipan ho natin. Ipinapaalala ko lang sa kongregasyon po natin ngayong umaga. Alam niyo ba na meron tayong mga GK na nakatayo dyan sa tabi ng hagdan, sa tabi ng gate, nag-a-assist po sa inyo dito? Nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya. Mga CEO pero wala silang pakialam sa posisyon nila, ang desire nila maglingkod sa Diyos. Nakakatuwa. Amen po ba? Doon kaninang umaga sa mga SOS natin, alam ko yung mga doon naroroon. Yung mga doon, madam at mga senyorito nasa SOS, nakabilad sa init ng araw, pero sa bahay naka-haircon. Sa bahay pinagsisilbihan, may mga katulong sa bahay, pero sa loob ng church, nakabilad sa init ng araw. Wala silang pakialam anuman ang titulo na meron po sila. They just want to serve the Lord kung anuman ang alam nilang pwedeng ibigay sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ng Lord Jesus. Bakit po ba tayo kailangan maglingkod? What is our motive? Hindi para magpasikat lang. Hindi para ipakita lang kung anong meron ho tayo. Naalala ko ang laging paalala ni Bishop Brother Eddie nung nasa camp ho tayo. Even ngayon, lumalabas pa rin sa labi ni Bishop Brother Eddie. Kung gusto nyo ng paglilingkod, well, sa ministry, meron ho yan. Pero ang gusto nyo ng pera, wag sa ministry. You go to business. Doon meron. Kung gusto mo ng power, wag sa ministry. You go to politics. Merong power doon. Gusto mo mag-mayor ka ng ilang terms, pwede. Ito yung panghuli. If you want popularity, if you want the applause of men, yung style ni Brother Ed, if you want the applause of men, you go to show business. Iniwan ko po yan. Naiya ako kay Sir Jade, nandito eh. Biro lang ho. Mag-artista ka. Papalakpakan ka. Pero hindi sa ministry. Kasi aamin ko sa inyo, sa ministry, wala hong bida dito. Sa paglilingkod sa Diyos, walang bida kundi siya lang. Amen po ba?
1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. And in Mark 9:35, sitting down, Jesus called the 12 and said, if anyone wants to be first, he must be the very last and the servants of all. Masarap lang hong marinig ngayong umaga yung katotohanan na ang dinidesire ng puso ho natin na klase ng paglilingkod ay hindi tayo ang naitataas. Every time na nagagamit tayo ng Panginoon, kaya nga yung mga nag-opening prayer, madalas ang laman ng prayer nila, Lord, ang pangangaral mo ay marinig namin, hindi ang taong literal na nakatayo, kundi ikaw ang aming marinig. That's the right kind of prayer. Kasi sa harapan, madaling magpa-impress. Pero ang laging dinidesire ng puso ho natin, yung mapalugod natin ang Diyos na nagmamay-ari ng buhay po natin. Amen po ba? May nakukuha po tayo this morning. Isa pa nga ang best na palakpak sa Lord Jesus. Pangatlo ho, we have the heart, the head, and the third po is the hand. Is putting service into action or in action. It's about the implementation ng ginagawa ho natin. John 13:15-17. For I gave you an example that you also should do as I did to you. Look at the Lord Jesus. Ginawa niya, di ho ba? Ginawa ho ng Lord. Anong sabi po doon? Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. If you do these things, you are blessed if you do them. Alam nyo, nakakamanghaw ang Lord Jesus dahil, sabi ko nga ho kanina, nakuha niyang ibaba ang kanyang sarili. Nakuha niyang paglingkuran, literal, itong mga disipulo ho niya. Yung original 12, muna, doon lang tayo. Huwag na tayong tumingin sa iba. Huwag na tayong tumingin doon sa multitudes. Yung 12 na lang. Sino pinaka-popular sa kanila kapag may mga Bible study na lagi narinig ang pangalan? 12 lang ho yan. Madalas, James and John. Ang tawag mga sons of thunder, na mainit-init ng ulo. Na ayaw nilang may narinig na nangangaral maliban kay Lord. Pero sinabihan sila ng Lord Sino pa ang isa sa sikat? Pedro, matabilang dila, gawa bago isip. Ganun ho si Peter. Remember nung aarestuhin ng Lord Jesus? Ang yabang pa niya. Lord, over my dead body. Anong ginawa niya dun sa Romanong sundalong aaresto sa kanya? Anong ginawa? Disipulo mo nananabak? Abay, matakot ka. Di ba gumina si Peter? Anong ginawa dun sa Romanong? Tinigpas ang tenga. Napakamainitin ang ulo ng disipulong ng Lord na to. Grabe. Kaya Kapampangan, manabak kayo. Baka may disciple ho kayo dito na pag mainit ang ulo, nangahabol ng itak. Buti na lang ho ang Diyos, talagang Diyos ng himala. Amen po ba? Sa mismong oras na yon, kinuha yung nahulog na tainga, pinagpagan, may buhangin po siguro. Dinikit. Be healed. Nagulat yung lahat. Pedro Sino pa ho ang sikat? Si Judas. Ilang taong kasama ang Lord. Kabila ang himala ang nakikita ng taong to, and yet, nakuha pa rin niyang ipagkanulo ang Lord Jesus. But in John 13, di ho binasa ko kanina, anong say nyo ho sa humility ng Lord?
Anong say nyo sa service na binigay ng Lord sa kanila? Because those days, ang sapatos po ng mga Hudyo, mga sandalyas, bukas po yan. Sabi ho nila, yung lugar nila, ang isa sa pinakamaruming syudad. Maybe. Naglalakad, yung dumi ng camel, dumi ng kung anumang klase ng hayop, baka naapakan. Nung nag-decide ang Lord na hugasan ng paa, wala namang announcement. Oh, announcement. Kayo 12, maligo at maghugas. Dahil meron tayong washing of the... Wala ho eh. Pagpasok ng Lord sa tahanan, nagbigay lang siya ng ilang mga talinghaga eh. Narinig niyo si Peter na abusado? Narinig niyo? Sabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat na hugasan ng paa. Lord, nakakahiya. Sabi ni Lord sa kanya, sige, wala kang parte sa kaharian ko. Ay, Lord, sige, paliguan mo na ako. Sobra naman. Imagine, nakuha pa niyang hugasan ng paa ng mga disciple. At yung nakalagay sa baywang ho niya, ang ginamit niyang... Kasi when you say washing of the feet, may nakaupo at ikaw ay iluluhod. At kung kayo ho yun, kaya niyong hugasan ng paa nila? Baka sinasabi ni iba, pukpukin ko pa, pastor. Because of their attitude. Ilang years kasama ng Lord, pero yung kaisipan nila, ganon. Pero minahal sila ng Panginoon. Grabe ho. Yung kamay mismo ng Diyos, ng Lord, ay dumapo sa paa ng mga disipulo at hinaplos at kanyang hinugasan. Ipinakita ang klase ng paglilingkod, literal, kamay ang usapan. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan muna ang ating pong Panginoon? Ulitin ko po yung nakalagay sa verse 15 to 17, for I gave you an example that you also should do as I did to you. Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. Verse 17, if you know these things, you are blessed if you do them. Naalala ko kanina habang ako po ay nasa baba. Nakita ko, Brother Alvin, yung mga nagla-life group din ng mga senior citizen ho natin. We have leaders sa church na senior. Dual citizenship. May ID na ho sila. May discount na sa mga fast food at sa mercury drugs. Pero hindi sila bumili ng rocking chair at magkuyakoy na lang sa bahay. Hindi ho. Mas pinili pa rin nilang ipaglingkod ang buhay nila sa Panginoon. Sa edad po nilang yon. Yung iba ho, pensyonado na lang, retirado na, pero hindi nagstay sa bahay. Every week, tignan mo yung kalendaryo ho nila. Grabe ho. Bakit? Yun ang desire ng puso ho nila. Ang laging prinsipyo ho nila, kalabaw lang ang tumatanda. Amen. Tingnan nyo nga ho yung katabi ho ninyo. Sabihin nyo sa kanya, kalabaw lang tumatanda. Lahat tayo meron pong puwang sa ministeryo pong ito. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ng Lord Jesus. The last month ho, nag-meeting ang mga kasama dun sa program po na nilaunch ni Pastor Alex. Yung Legacy Bearers Mentoring Program. We selected some young adult and young people na very promising ho. Nakikita namin eh. Ang word ni Pastor Alex, from Brother Eddie na rin po, na hindi pa bata yung mga pastor. Ako po ay golden boy na next year. 50 sarado. Invited po pala kayong lahat. Opo, sa birthday ko, madam. Next year, sa Jollibee ho tayo. Oho, Cebu nga lang gagawin. Kanya-kanyang pamasahin na lang po tayo doon. Sagot ko na ho yung burger nyo. At least in-invite ko po kayo, hindi kayo magtatampo sa akin. So itong mga legacy bearers po na to, may edad 16, 20, 25 years old. Nakita namin ni Pastor Alex, very promising, ang gagaling, ang uhusay. Pag nag-preach, talagang ikaw na medyo, talagang may edad na, masaya ka.
Pero may nadama ko sa puso ko na parang meron silang fear pagdating sa larangan ng paglilingkod sa ministry. At ako'y humingi ng pabor sa kanila. Sabi ko, pwede ba ako na bigyan nyo ng konsiderasyon ang pagkakatawag nyo sa Panginoon? Hindi ka ako kayo magpo-full time sa church, kundi magtrabaho pa rin kayo. Pero ipagamit nyo kako ang buhay nyo sa Diyos. Kasi sa company, pinipiga kayo ng boss nyo. Kung saan-saang seminar kayo pinapadala, yes kayo ng yes. Sabi ko, tirhan nyo naman ang ministry ang Panginoon sa mga talento na meron kayo. Ito ang i-desire ho natin. And this morning, allow me to end po dito sa isang hamon na gusto ko pong ibigay sa inyo. Dito po sa ministry ho natin sa GL San Fernando. May nakalaang iba't ibang ministry, service na pwede ho tayo. I-desire lang ho natin na, Lord, gusto kong magamit para sa kaluwalhatian mo. Ulitin ko yung verse na binasa ko sa 1 Peter 4, verse 10, before ho tayo manalangin. It says, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serve, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Ang pinaka-classic example ng paglilingkod natin, walang iba, kundi ang Lord Jesus mismo. Nakuha niyang ibigay, maging ang nag-iisang buhay po niya para sa atin. Amen po ba? Pwedeng tumayo lang ho tayong lahat ng may paggalang sa Panginoon. Thank you, Lord. Ito hong nakaraang Wednesday, tinignan ko ho yung kalendaryo ko dahil nagnanavigate po ako ng mga activities. Bigla akong natingin dun sa whole day na activity ko ho, ng Wednesday. Ito lang Wednesday ho na to. Baka magulat ho kayo, ang laman ng buong Wednesday ko, lahat ng pinuntahan ko, puro mga patay, funeral services, libing. Yung morning, yung sa Santo Tomas, kapitbahay po natin. Nakakatuwa na hindi ho nag-a-attend yung nanay, pero yung buong pamilya nagtiwala sa atin. So nag-minister ho tayo. 7 in the morning, ang aga. Balik sa bahay, tinatapos yung lesson. Pagdating ng 3:00, takbo naman ng sindalan. Yung kapatid naman ni Engineer Elimer, yung isang kamanggagawa ho natin dito. Yung kapatid ho niya na ilang years na nagdadialysis, umuwi na ho sa Panginoon. Then, ako po yung dinesignate ni Pastor Alex para mag-minister dun sa libing, sa sindalan. After that libing ng 3:00, 4:30 or 5, takbo na naman ng Santo Tomas. Meron po kasing isang pillar doon, isang senior pastor ng isang church na namatay, na iginagalang, kaya ako po yung pinapunta ni Pastor Alex para magbigay respeto. Nung pauwi na ho kami, nagbibiroon kami ng wife ko. Sabi ko, Mami, break muna tayo ha. When you say break muna sa mga ganong activity. Kasi maghapon eh. In fact, mula Linggo, Lunes, puro patay ho yung pinupuntahan namin. But then habang ako po yung nagdadrive, I realize kung gaano kahalaga yung buhay natin. Sa lahat ho ng tinignan ko, 3 ho yun, wala silang dala ni anuman sa kamay. Siguro may pabaon yung pamilya, yung 20 pesos na minsan pampaswerte daw kasi kailangang maghatak ng abul. Yun ang understanding nila. Pero technically, wala. Tinignan ko yung kamay, walang titulo ng lupa, walang singsing na ginto sa kamay. Sorry for the word, baka nga pati yung gintong ngipin, hindi ho pinasama, sayang din daw yun eh. Walang rehistro ng kotse, as in, wala. Naalala ko yung isa sa pinakamayaman, 'di ba? 'Yung 1 million, 2 million, 3 million, 4 million. 5 million. 6 million. 7 million. 8 million. 9 million. 10 million. 11 million. 12 million. 13 million. 14 million. 15 million. 16 million. 17 million. 18 million. 19 million. 20 million. 21 million. 22 million. 23 million. 24 million. 25 million. 26 million. 27 million. 28 million. 29 million. 30 million. 31 million. 32 million. 33 million. 34 million. 35 million. 36 million. 37 million. 38 million. 39 million. 40 million. 41 million. 42 million. 43 million. 44 million. 45 million. 46 million. 47 million. 48 million. 49 million. 50 million. 51 million. 52 million. 53 million. 54 million. 55 million. 56 million. 57 million. 58 million. 59 million. 60 million.
na negosyante sa Pilipinas, si Gokong Wei, kanina ho nandyan si Brother Arjun, witness po sila. When he died, ang nasa last will and testament niya, ipayakap yung isang paketa ng chippy sa kanya. Chippy. You know what is chippy? Kasi yun daw po yung pet product niya. Sabi ko, ang daming condominiums, ang daming factories ng URC, ang daming eroplano sa Cebu Pacific, ang daming mga barko, ang dami. And yet, yung yayakapin mo, dun sa huling araw ng buhay mo ay, magkano ho yun? More than 30 pesos siguro yung isang pack ng Jack and Jill Chippy. Ang point ko po ay ganito. Walang masama sa pagpapayaman. Amen po ba? Walang masama sa magandang kotse worth 7 million. Walang masama sa magandang bahay kahit 12 ang kwarto. Walang masama sa savings mo. Maganda po yan. Pero ang tanong, ito ho ba ay magre-rehistro sa eternidad? Yun lang ho ang iiwan ko sa inyo ngayong umaga. We need to realize that anuman ang ginagawa ho natin sa mundong ito, nawa, ay magrehistro pagdating sa kalangitan. Hindi ang ganda ng bahay eh. Pero yung mga munting paglilingkod po natin, na ginagawa ho natin, I know and I believe that one day, makikita ho natin ang resulta. In 2 Timothy chapter 4, verse 8 or verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Walang pwedeng makapagpapabago ng desire ng puso nating ipaglingkod ang nag-iisang buhay na ito sa Diyos. Amen po ba? Napapagod tayo? Yes. Na-exhaust tayo? Oo. Pero walang pwedeng makapagpapahinto sa ginagawa ho natin because we love Jesus. Amen po ba? Itas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Let us just allow the Spirit. Hallelujah. Oh, Jesus. Everybody sing this song. Maging pangako natin ito sa Diyos ngayong umaga. Thank you, Jesus. Hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod, tanging umitingin, ikaw ay malugod. Sing the verse 1. The verse 1. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, at kadalas ay napapagod. Hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod. Oh, hallelujah! Pwede ba nating itaas ng mataas ang ating mga kamay and sing? Hallelujah! Ikaw ay aking Thank you, Lord Jesus. nahihirapan man, Kahit pa nasusugatan, kasangkapan mo, ikaw ang tunay, may-ari ng buhay na ito. Hallelujah! Basta't ikaw ang aming gantimpala. Kasi, buong kagalakan, hallelujah, ikaw ay aking ito ang pangako namin ngayong umaga. Ito ang laman ng aming mga puso. Just say from your heart, ikaw ang tunay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa mahinang tinig, itong laman ng aming mga puso ngayong umaga.
aming panalangin. kahit pa Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, I can sense the presence of God is moving in this place. Sa mga nasa overflow room, niyayakap kayo ng Diyos ngayong umaga. Pinabawi ng Diyos anuman ang kapaguran na meron ka. Hallelujah. Just allow the Spirit. Minsan pa, buong kagalakan. ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, Kahit para susugatan. kasama ka pa Glory. Oh, hallelujah, hallelujah. may-ari. Shakaradabase. Pinalalakas ka ng Diyos ngayong umaga. Pinalalakas ka niya ngayong umaga. Sa pinakamalakas na tinig. Sing. Buong kagalakan, ikaw ay aking Salamat, salamat, salamat. paghihirapan man, Kahit pa nasusugatan. kasama pa ito, ikaw ang tunay na May-ari ng buhay. buhay na ito. Salamat po. Pagdanasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang aming gantimpala. Sinasabi po ng Panginoon in Matthew 11:28, ang sabi po ng Panginoon, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ng lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin this morning. Minsan parang ayaw na nating ihakbang ang ating mga paa. Maybe there are some of you na minsan mali na rin yung panalangin. Na minsan ang panalangin ng iba ayaw na nating magising because of some problems and struggles sa buhay. Salamat sa Diyos, hindi pinapatulan ng ating mga pangkahilingang iyon. Makakaranas tayo ng totoong kapahingahan tanging sa presensya lamang po ng Diyos. Nandito po siya ngayong umaga. Let us just allow Him. Just allow the presence of God this morning. Niyayakap ka niya. Niyayakap ka niya. Tinatanggal ng Diyos lahat ng pagod, kapaguran, kabigatan sa iyong puso, sa iyong mga balikat. Just allow Him. Can we just sing that song prayerfully? Ito yung magiging panata't panalangin po natin. Just sing that song. Hallelujah. Kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, Nahihirapan man, hirapan man, kahit pa nasusugatan. Oh, Jesus. Kapanin mo, ikaw ang tunay na Pinanunumbalik ng Diyos ang alab ng paglilingkod sa puso natin ngayong umaga. anumang danas, Hallelujah. basta Thank you, Lord Jesus. Jesus, Ikaw ang aming gantimpala. ang gantimpala. Marahil may mga first time ho tayo nakasama ngayong umaga. Yung ibang nasa overflow rooms. Or kayo man po na nakahook sa ating live stream, meron kayong kanya-kanya mga panalangin sa inyong mga puso. If you want to recommit your lives to Jesus, inaanyayahan ko po kayong sumunod lang sa isang maikling panalangin ng may pananampalataya. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sa umagang ito, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang, kasalanan na naisip
nais, nagawa, nagawa, nasabi, nasabi, sinasadya man o hindi, sinasadya man o hindi, patawarin mo po ako. patawarin mo po ako. At sa oras na ito, Panginoon, Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa Ikaw na aking Diyos. Ikaw na aking Panginoon. Ikaw na aking tagapagligtas. Salamat sa pag-ibig. Salamat, Salamat sa kalayaan. salamat sa Salamat sa kagalingan. salamat sa Salamat sa himala. salamat sa Salamat sa buhay na walang hanggan. salamat sa Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lift your hands, come on, and sing that song prayerfully. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat. Salamat. kahit pa nasusugatan Hallelujah. sa kapalit mo. Ikaw ang tunay may-ari ng buhay na ito. sa Karabayase. Tanasin ko basta ikaw, Jesus, ikaw ang ganti. Tanggapin niyo po ang kalakasang dumadaloy sa lugar na ito ngayong umaga. Tanggapin niyo po ang kagalingan na dumadaloy sa lugar na ito ngayong umaga. Tanggapin niyo po ang kalakasan na dumadaloy ngayong umaga. Receive your healing. Receive your healing. In the name of Jesus. Sino man, Panginoon, ang nakakaranas, Lord, ng struggle sa kanilang marriage, sa kanilang relasyon, paghilumin mo ang bawat sugat sa kanilang mga puso. Heal their relationship, Lord. Sino man, Lord, literal ang nakakaranas ng karamdaman sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay. Kung kayo po ay merong nakakapanabukol sa inyong katawan, let me pray, just allow the Spirit, let there be healing in Jesus' name. Oh, we cancel any lies of the enemy in Jesus' mighty name. Receive your healing right now. Receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos ng noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, salamat po sa iyong ginagawa sa amin ngayong umaga. Salamat, Lord, sa mga paalala mo po sa amin. Salamat, Lord, binigyan mo kami ng ganitong buhay. God, we pray, gamitin mo po kami. Pwede ba natin palapakan ang atin po, Panginoon? You're the best. Clap offering for the Lord. Oh, hallelujah! Receive all the glory, God, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. Makakaupo muna ho tayo. Tayo po'y darako sa atin pong communion this morning. Patuloy ho natin idalangin ng mga elementong gagamitin ho natin sa umaga pong ito. Thank you, Lord. Ipanalangin po natin ng bread at ang juice. Lord, salamat po ng marami for this opportunity na kami po ay kasama at kabahagi, Lord, sa isang napakahalagang ordinansang iniwan mo at aming tinutupad, Panginoon, ngayong umagang ito, ang Holy Communion. God, we pray for the bread and the juice symbolizes your body and your blood. Dalangin namin, Lord, higit sa lahat, kami na makikibahagi ay bigyan mo ng tamang puso. Matanggap namin, Lord, ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. At dalangin namin, Lord, alisin mo anuman ang klase ng sumpa, kahirapan, sa bawat buhay, sa bawat pamilya po namin. Ianda mo kami, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. Spirit is within me, because you died.
Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Even yung mga nasa overflow room, I hope naka-ready na rin po tayo. Pwedeng tumayo ho tayo ng may paggalang sa Panginoon at kunin po natin ang mga tinapay. Thank you, Lord. For I received from the Lord, I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po ng may pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Kunin po natin ang mga juice. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Inumin po na may pasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy ho tayo sa diwa ng pagsamba ngayong umaga. Pagpapasalamat sa isang dakilang Diyos, nagligtas, nagmahal, nagpagaling, nagpalaya sa ating lahat. Come on, sing that song. Oh, thank you, God, for your amazing love, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Come on, church, sing. Sing from your heart. Amazing love, I know it's true. Thank you, Lord Jesus. It's my joy to honor you in all I do. Hallelujah. I honor. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa sa bawat buhay po namin. Receive all the praise, God, and the glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen. Praise God. Sino po lahat ang napagpala sa lugar na to? Amen. Excited na po ba tayong mag-serve? Amen. Tayo po'y maglilingkod, ngunit di mahapo. Lalakad, ngunit di mapapagod. Amen. Hallelujah. Tatakbo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tulad ng mga agila, tulad ng agila, kailan lang na may panibagong sigla. Ako ay agila, kailan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangari. O Diyos, purihin ka. Sabay-sabay po natin ipalakpak. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ako'y tatakbo. Ako mo'y di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Yes, Lord. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa'yo. Asan yung mga agila? Tulad ng agila, pailan lang na may panibagong sigla. Ako
Hallelujah! Sinong excited ngayong umaga na ibigay ang nag-iisang buhay po niya sa isang Diyos na sobrang mapagmahal? Amen po ba? Amen. Let's see one more clap offering for the Lord. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong pagkilos at mensahe sa amin ngayong umaga. Isang pagpapaalala, Panginoon, wala kaming anumang dadalihin pag-alis namin sa mundong ito. Ang tanging dinidesire namin, Lord, ang bawat ginagawa namin ay nagre-rehistro, Panginoon, sa iyong kaharian. Salamat sa buhay po ng iyong mga anak. God, we pray for our prayer request box. Ano man po ang naisulat, Panginoon, ng aming mga kapatid na ibinuhos ang kanilang pananampalataya sa isang maliit na papel, kagalingan sa kanilang mga mahal sa buhay, himala, financial breakthroughs, relational problems, Lord, anuman ito, Panginoon, we pray, hinihiling po namin ng katugunan. Kahabagan mo po sila, Panginoon, in the name of Jesus. Kami naniniwala sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Nakatas ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and enlarge your territory, and His hand will be with you and keep you from harm. The love of God the Father, the grace of the Lord Jesus, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us all now and forever. Everybody will say, Amen, Amen. God bless you.